This is past our masks, our failures, our fears. This is the spark of willingness. The one word, yes, whispered in private surrender. Let us open this message, mga kapatid, by asking you, how willing is your heart? Kilala niyo ba si Howard Schultz? Kung mahilig kayo sa Facebook, maraming nadaan rin na yan. Isa siyang nakatira sa New York City, mga kapatid, at tumaking mahirap. Unfortunate, mga kapatid, at one point sa buhay niya, siya po ay nagtatrabaho sa isang maliit na negosyo na nagbebenta ng coffee bean. Nothing big, nothing impressive, pero one day, mga kapatid, nagkaroon siya ng vision na there was something different or pwedeng lumago yung kanilang negosyo, mga kapatid. Then, he traveled to Milan at doon, mga kapatid, nakita niya ang mga coffee shops na buhay, maraming tao, maraming connections. Then, dito niya nakita na lalong kailangan niyang pagtanuhan yung kanilang negosyo. Bumalik siya sa New York, mga kapatid, para ikwento yung kanyang vision, yung excitement niya doon sa mga owner ng kanyang kumpanya. But they answered him, no. Hindi sila pumayag sa kanyang proposals, mga kapatid. They didn't believe in the idea, they didn't see the potential of their business. So Schultz ay kailangan mag-decide, mga kapatid, ayon sa kanyang vision. Pwede siyang mag-stay where he is, mga kapatid, or mag-step into something big, mga kapatid, para sa kanyang negosyo. And he chose to step out, mga kapatid. He took the risk and he said yes to the opportunity. And long story short, yung small company na yan, mga kapatid, ay naging isa sa pinaka-well-known sa buong mundo, mga kapatid, as coffee shop. Isipin niyo ito, mga kapatid, paano kung hindi siya nag-step out at nag-rest na lang siya sa kanyang comfort zone, mga kapatid. No? At sinabi niya sa kanyang sarili na, I'm not ready, I'm not capable, I'm not sure. Ang mundo ko, mga kapatid, ay hindi na malalaman ang kwento ng Starbucks. No? Church, pakinggan niyo ito, mga kapatid. Some of the greatest moments in life are hidden in simple opportunities. Then some of the greatest moments in life are hidden in simple opportunities. And today, God is not offering you business, mga kapatid. God is offering you purpose. And the question is not, are you ready? And the question is not, are you qualified? But the question is, are you willing, mga kapatid? Willing ba tayo, mga kapatid, na isuko ang lahat sa ating Panginoon? A willing heart is a humble heart, teachable heart, and a courageous heart. It's the heart that says, I may not understand things, but I still follow you, Lord. Maaring hindi ko naiintindihan, Panginoon, pero susunod ako sa iyo para sa iyong kaluwalhatian. It's not about never doubting, but about choosing obedience despite of the doubts, mga kapatid. Hindi ito tungkol kung nagdududa tayo, nag-aalala tayo, mga kapatid, sa mga bagay-bagay. Ito ay tungkol na kahit tayo'y nag-aalala, mga kapatid, susunod tayo dahil mahal natin ang Diyos, mga kapatid. A willing heart is flexible, responsive, and ready to be shaped by God. It's a heart that allows God's agenda to override your own agenda, mga kapatid. Isusuko natin ang lahat ng gusto natin, isusuko natin ang lahat ng plano natin, dahil naniniwala tayo, mga kapatid, na higit na dakila ang plano ng Diyos sa bawat buhay natin, mga kapatid. Hear again the word of the Lord, for the
fully committed to Him. That means right now, mga kapatid, God is looking not for your talent, not for your ability, and even not for your wealth, mga kapatid, but for a willing heart. Naghahanap ang Diyos ng pusong papayag na hubugin siya ng Panginoon. 1 Samuel 16:7, man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Maaring nararamdaman natin na unqualified tayo, mga kapatid. Hindi tayo ready. Hindi tayo karapat-dapat. Ganyan po, mga kapatid, minsan minamaliit natin ang sarili natin at nakakalimutan natin na ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. But hear this clearly, you are exactly the kind of person God is looking for. Because God is not asking, are you able? He is asking, are you willing? Dinidesire ng Panginoon ang availability ng bawat isa sa atin, mga kapatid, at hindi ang ating mga kakayanan. Tingnan natin ang Biblia, mga kapatid. God never chose people because they were ready and qualified. Moses said in Exodus chapter 4 verse 10, I'm not eloquent. Jeremiah said in Jeremiah 1:6, I am a child. Gideon said, my family and my clan is poor, and I am the least. And Peter was just a fisherman, uneducated and impulsive. But God still used them, mga kapatid. Why? Because they are willing, mga kapatid. They are willing to be used by God. Simula ay reluctant sila, mga kapatid, dahil gaya natin, inisip nila na hindi nila kaya. Inisip nila na hindi sila ready. Inisip nila na hindi sila karapat-dapat sa gawain iyon. But still, pag gagamitin tayo ng Panginoon, siya ang magka-qualify sa atin, mga kapatid. 1 Corinthians 1:27-28 says, but God hath chosen the foolish things of the world. God hath chosen the weak things of the world. And in verse 28, and base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, God chooses the weak, God chooses the unlikely, and God chooses the overlooked. And in verse 29, and here's the reason why, that no flesh should glory in His presence. God does not call the qualified, He qualifies the called. Hindi tumatawag ang Panginoon na magaling ka na, karapat-dapat ka na. Siya ang magsasabi sa iyo, siya ang mag-train sa iyo, siya ang magpapalabas ng kakayanan mo, mga kapatid. Ang kailangan na ng Diyos ay sabihin mo, Lord, sige, gusto ko, papayag ako, ipadala mo ako, Panginoon. Hallelujah. Imagine a worker holding a hammer, yung sirang martilyo, mga kapatid, at sasabihin ng martilyo, kung makapagsalita siya, tatulong na lang ako. Hindi na ako useful sa iyo. But in the hands of skilled master, mga kapatid, kahit sirang martilyo ay pwedeng mag-work at pwede pang mapakinabangan. Church, remember this. You and I are in the hands of God, mga kapatid. Your inability is not your problem. Your incapability is not your problem. Your weakness is not your problem. Your unwillingness is your problem. Maraming reason kung bakit ayaw nating pumayag sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, huwag nating hintayin na maging better tayo. Huwag nating hintayin na maging ready pa tayo. Huwag nating hintayin na maging perfecto tayo, mga kapatid. Dahil kapag hinintay natin ang perfect conditions ng buhay natin, hindi tayo uusad.
hindi tayo gagalaw, mga kapatid. God is not asking for your perfection. He is asking for your surrender. He is asking for your total commitment. And He is asking for your willingness. So church, say yes, mga kapatid. Sabihin mo sa Panginoon, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Remember this, a willing heart attracts God's power. Sinabi dun sa text natin, to show Himself strong. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, pwedeng ipakita o i-manifest ng Panginoon ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, sa pamamagitan mo. Tingnan natin sa John chapter 6 verse 9 about a boy na merong 5 piraso ng tinapay at 2 isda, mga kapatid. Very small. And it was not enough para pakainin ang 5,000 tao, mga kapatid. Pero nung binuksan ng batang ito ang kanyang mga kamay at ibinigay sa Panginoon ang kanyang mga daladala, higit pa sa kasapatan, mga kapatid, ang naipakain sa kanila. Dahil lang sa willingness, dahil lang sa pagbigay ng kung anong meron yung batang ito, mga kapatid, na isa katuparan ang kapangyarihan ng Panginoon para pakainin ang 5,000. Imagine 5,000 with just 5 loaves of bread and 2 fishes, mga kapatid. Ano man yan nasa buhay mo, kung hahawakan mo at hindi mo ibibigay sa Panginoon, hindi po tayo makakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi natin makikita ang himala na pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay natin. God is not asking what's in your hands. He is asking if your hands are open, mga kapatid. Dahil ang saradong mga kamay, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, huwag ito. Iba na lang. Pwede bang ito na lang, Lord? Huwag to. Pero ang bukas ng mga kamay, mga kapatid, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, sige, kunin mo. Lahat na to para sa iyo, mga Panginoon. Kagaya ng mga bata, todo na, pati pato, mga kapatid. Diba? Lahat. Yun talaga ang gusto ng Panginoon, yung willingness natin. Yung pagbukas natin ng kamay. Kasi when you open your hands to the Lord, mga kapatid, when you give everything to the Lord, at when willingness meets God, miracles will happen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming tao na nararamdaman nila na hindi sila ready. Nararamdaman nila na hindi sila malakas, hindi sila magaling. Pero ang willingness, mga kapatid, ay hindi pakiramdam. Ito po ay isang desisyon, mga kapatid. Ang pagpayag natin sa Panginoon ay isang desisyon. Romans 12:1, present your bodies a living sacrifice. That means, pinipili natin ibigay ang ating mga sarili sa Diyos. Maaring nararamdaman mo ang takot, maaring nararamdaman mo ang alinlangan sa buhay mo, maaring nararamdaman mo ang mga kahinaan mo, mga kapatid, but you can still say, yes, Lord. So lahat ng yan, lahat ng mga negativity sa buhay mo, pwede mo pa rin masabi sa Panginoon, oo, Panginoon. Courage is not the absence of fear, it is obedience in spite of fear, mga kapatid. Ang katapangan, ang courage ay hindi na nga mahulugang wala tayong takot, mga kapatid. Ang ibig sabihin lang nito, sa kabila ng ating mga takot at pangamba, kaya pa rin natin sumunod sa Panginoon, mga kapatid. There are people today, one decision change everything, mga kapatid. One yes to the Lord, one yes to surrender, mga kapatid, and everything will change in your life. Your life is one yes away from the change in your life. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Balik tayo sa ating context.
Yung binasa natin mga kapatid sa 2 Chronicles chapter 16 is about King Asa. Si King Asa ay anak ni King Abijah. Nung namatay siya mga kapatid, si King Asa ang umalis sa chapter 14 yan yung mababasa. Sabi ng Bible, ginawa ni King Asa ang mabuti at tama sa mata ng Panginoon. Mababasa natin sa verse 2 ng chapter 14. Inalis niya yung mga idols, dinala niya yung kanyang mga tao sa harapan ng Panginoon. At sa kanyang pamumuno habang may isang army, o I think Ethiopian mga kapatid, natakot siya. Kasi 1 million laban sa 580,000 soldiers mga kapatid. Dahil nakita ng Panginoon yung pagtitiwala ni King Asa. Nung nanalangin siya sa 2 Chronicles 14:11, sabi niya ni King Asa sa Panginoon, Lord, it is nothing with thee to help. Ibig sabihin, walang ibang pwedeng magturo sa akin, tumulong sa akin, Panginoon, kundi ikaw lang. So binigay ng Diyos ang victory, mga kapatid, and that is what God does with a willing heart, mga kapatid. 10 years na walang battle, walang war, ang blessing ng Panginoon kay King Asa. After 10 years, mga kapatid, sa kanya ikalibang 15 taon ay may umatake na naman, mga kapatid. May tagumpay siya dito, mga kapatid. Nung 35th niya, so again, hiningi niya yung tulong ng Panginoon. Pinagpala na naman siya ng more than 25 years or less, mga kapatid, ng peace. Imagine, kasi talagang agawan ng kingdom, mga kapatid. Ang masakit nito, siya ay naghahari sa Judah. Ang oppressor niya ay Kingdom of Israel, mga kapatid. Palaging ganun. Then in his 36th year reign, mga kapatid, nagbago po si King Asa. Maaaring sa kasaganang tinamasa niya, sa mga pagpapalang tinamasa niya mula sa Panginoon, nagtiwala po siya sa kanyang sarili. Gumawa siya ayon sa kanyang kapamaraanan. Dahil minsan ay sinugod uli siya ng isang army. At siya ang kumilos, mga kapatid, ng pagsabwatan siya sa another king na naging kaibigan ng tatay niya para na huwag suportahan yung umaatake sa kanila. Pinuntahan siya ng isang propeta, mga kapatid. Sinabi doon sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9 na ang mata ng Panginoon ay laging nisasaliksik sa kalupaan para ipakita ang kanyang kalakasan sa mga matapat at may willingness sa kanya. Ang masaklap yung marutong, mga kapatid. Pag-flash nga po yung verse 9. Therefore, from henceforth, thou shalt have wars. Nag-reign si King Asa, mga kapatid, for 41 years. Pinagpala siya ng Panginoon ng peaceful kingdom on all sides, mga kapatid, for more than 30 years, mga kapatid. Pero dahil nawala yung kanyang willingness, nawala yung kanyang complete commitment and complete surrender sa Panginoon, mga kapatid. Nagtiwala siya sa kanyang kakayanan. Nagtiwala siya sa kanyang kalakasan, mga kapatid. Nagalit ang Panginoon. At doon sa natitirang 5 taon niya, mga kapatid, hindi man sabihin ng Biblia, dahil Diyos ang nagsabi, mula ngayon, ikakaroon ka na ng maraming digmaan. At doon sa 5 taon na yun, mga kapatid,
siya sa paa. Naging interesting. Nagkasakit siya sa paa, mga kapatid. Naging interesting sa akin yun. Sinerch ko kung mayroong scholars na nakaalam kung anong klaseng sakit. Pero ang number one na suggestion ay gout, mga kapatid. Parang parehas yun. Kidding aside, mga kapatid, dahil doon, sabi ng mga scholars, o sabi ng Biblia, hinihintay pa rin siya ng Panginoon na humingi ng tulong para pagalingin siya. Pero habang lumilipas ang taon, lalong lumala at ito po yung kanyang tinamatay. Si King Asa po ay anak ni Abijah at ang anak niya ay si King Jehoshaphat. At ang pinamanan niya kay King Jehoshaphat ay digmaan, mga kapatid. No? Kasi yun yung sinabi ng Panginoon. No? Church, hindi po mahalaga na maganda ang simula natin. Hindi po mahalaga na faithful tayo in the very beginning ng paglilingkod natin sa Panginoon. Sobrang init natin. No? Kapag binuusan tayo ng tubig, kumukulo agad. Ang mahalaga, mga kapatid, manatili tayong tama, manatili tayong willing mag-surrender sa Panginoon, mga kapatid. Maaaring nakakapanalangin tayo before, maaaring nakapaglilingkod tayo before, at maaaring ginagamit tayo ng Panginoon before, but the question today is your heart still willing, mga kapatid? Narito po tayo, dinala tayo ng Diyos dito para purihin siya, para sambahin siya, para pasalamatan siya. And that's one thing, na tayo ay merong willingness na magpasakop sa Panginoon dahil alam natin na wala po tayong magagawa apart from the Lord. Hallelujah! Tanungin mo ang sarili mo palagi, ako ba'y willing pa rin hanggang ngayon? Ako ba'y payag pa rin sa kagustuhan ng Panginoon hanggang ngayon? Asa did not fail because he is weak. Asa did not fail dahil hindi siya ready. Asa did not fail because wala siyang kakayanan. Nag-fail siya because he stopped depending on God, mga kapatid. So, tayo, wag po tayong tumigil na umasa sa Panginoon dahil yun po yung gusto niya, mga kapatid. Na wag tayong umasa sa sarili natin, wag tayong umasa sa kakayanan natin, mga kapatid. Umasa po tayo sa Panginoon, anuman ang dinadanas natin, mga kapatid. What important is your willingness to surrender to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa aming mga bisita, God is calling you today. Hindi po kayo naparito dahil lamang na imbitahan kayo ni Sister Lani. Hindi po kayo naparito dahil lamang kakanta yung mga anak mo. Pero narito kayo dahil pinano to ng Diyos. Diba? Hindi po tayo pinapanganak, mga kapatid. Alam na ng Diyos ang plano niya para sa atin. In Isaiah 55 verse 6, seek ye the Lord while He may be found. Hanapin natin ang Diyos habang siya'y pwede pa natin matagpuan. May mga moments sa buhay natin na kapag lumalapit ang Diyos, kapag nagsasalita ang Diyos sa atin very clearly, yun na yung pagkakataon, mga kapatid. That is the moment. So to all our visitors, dinala po kayo ng Panginoon dito para ma-experience ang kanyang presensya, para makita na kailangan ng bawat isa ang kaligtasang inalok ng Panginoon. Jesus died on the cross para sa ating mga kasalanan. So sa aming ibig sabihin yan, mga kapatid, malapit talaga sa atin ang ating Panginoon. Maaring nararamdaman natin malayo siya. Maaring nararamdaman natin na malayo ang Diyos sa atin, mga kapatid. Pero sa Acts 17:27, sinabi diyan na hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, mga kapatid. And right now, ang Diyos
ay inaabot kayo mga kapatid dahil gusto niyang iparanas sa inyo ang buhay na walang hanggan. So you must respond today. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Notice the word now. Ilang beses mo ang basahin yan mga kapatid, lagi yung now. Ibig sabihin, hindi bukas, hindi next week, hindi sa susunod na buwan, hindi sa susunod na taon. It is now. A delayed response can become a denied opportunity sa bawat isa sa inyo. You don't know what tomorrow holds. Hindi natin alam ang bukas. Yung pinsan ko, mga kapatid, na nung namatay ang tiyuhin namin ay huli ko siyang kakwentuhan. Malakas, walang sakit mga kapatid. Na-retire na sana pero nakuryente. Trabaho niya yun for 20 years mga kapatid. Ibig sabihin, master siya doon. Hindi natin alam ang buhay natin mga kapatid. Huwag natin sabihin malakas tayo ngayon dahil pwede tayong mabuhay anytime. God is ready to save you. Pakinggan ito mga kapatid, Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Whosoever means anyone, kahit sino na tatawag sa Diyos at mayroong willingness to fully commit his life sa Panginoon ay maliligtas. Walang pakialam ang Panginoon sa iyong past. Hindi siya magugulat diyan mga kapatid. Wala siyang pakialam sa mistakes mo. Dahil alam niyang makasalanan tayo. So anuman ang kasalanan mo mga kapatid, laging nakahanda ang Diyos para patawarin ka. Nakahanda ang Diyos para iligtas ka. Nakahanda ang Diyos para pagpalain ka at tanggapin ang kaligtasan kanyang inaalok sa buong sangkatauhan. So what must I do? Acts chapter 2 verse 38. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Repent means turn away from your sin. As maghingi tayo ng pagsisisi sa Panginoon at talikuran natin ang mga kasalanan natin. Be baptized in Jesus' name and receive the Holy Ghost mga kapatid. At right now, maaring may nararamdaman ka dahil ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay buhay at kumikilos sa bawat puso ng bawat isa. So maaring may naramdaman kayo, hindi po yan emotion mga kapatid. That is God talking to you right now. So huwag nating i-ignore ang mga bagay na yan mga kapatid. Huwag nating i-delay dahil this may be your moment, and don't visit mga kapatid. Save Him while He is near. So right now, God is still searching, looking across this room mga kapatid, not asking who is the best. He's not asking who is the strongest. He is not asking who is the wealthiest. But He is asking who is willing. And right now, God is still looking for a willing heart. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Hallelujah.